Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, eto na! Malacanang, tinawag na isang malaking kasinungalingan ang report na inuugnay si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. DOTR at LTO inanunsyong tapos na ang napakatagal ng problema sa backlog ng mga plaka ng motorsiklo. Sa balitang probinsya, high-value individual sa illegal drug trade sa Soc-Sargen, arestado. At Pilipinas, nominado ng 3 beses sa prestihiyosong 24th Wonderlust Reader Travel Awards. Isang kasinungalingan ayon sa Malacanang ang ipinapakalat na impormasyon na nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Narito ang report. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Yan ang naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga impormasyon na kumakalat sa social media na inuugnay si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. Nitong weekend, kumalat sa social media ang umunoy dokumento na nagsasabing nakwestiyon ang unang ginang dahil sa pagkamatay ni Tantoco habang nasa Los Angeles, USA. Pinabulaanan rin ni Castro na bahagi ng official entourage ng unang ginang si Tantoco noong nasa Amerika ito para sa Manila International Film Festival. Nauna nang nilinaw na Malacanang na nagpunta sa Los Angeles, California ang unang ginang para sa Manila International Film Festival na ginanap mula March 5 hanggang 8. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Hindi rin anya sa parehong hotel na natili ang First Lady at ang namatay na negosyante. Base sa lumabas na report, natagpo ang wala ng buhay si Tantoco sa loob ng kanyang hotel room sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills noong March 8. Depensa pa ng Malacanang, may dinalawang programa ang unang ginang noong araw na namatay si Tantoco. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Mag-iisang dekada ng problema ang backlog ng Land Transportation Office sa plaka ng mga motorsiklo. Ngayong araw, inihayag ng DOTR na naresolba na ang problema. May ulat si Ralph Lopez. Inihayag ng Department of Transportation at Land Transportation Office o LTO na natuldukan na ngayong araw ang matagal ng problema sa backlog ng mga plaka para sa motorsiklo. Umabot sa halos 1 dekada ang backlog ng mga plaka na hindi na ipamahagi. Sa nakalipas na 2 taon, isinulong ng LTO ang mabilisang produksyon ng mga plaka at nagresulta sa mahigit 18 milyon ang naiproseso. Ayon pa kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, pinatutukan sa kanya ng Pangulong Marcos ang problema. Isa sa mga mahalagang hakbang ang pagpapabilis ng produksyon ng hanggang 800,000 na mga plaka kada buwan. Dahilan upang sa loob lamang umano ng 6 na buwan ay malutas na ang mga problema sa backlog. So, alam niyo naman to, 2014, time pa ni President ni Pinoy, nagkaroon tayo ng napakalaking problema sa backlog ng motorcycles. No, umabot yan ng 12 million. As of this year, it was cut down to 5.4 million. And this is the breakdown, the largest in NCR and Luzon. But we have now, officially we are here to announce, we have already produced 5.4 million motorcycle plates, which effectively eliminates the backlog.
Upang matiyak na hindi na muling magkakaroon ng panibagong backlog, isinama na rin sa sistema ng produksyon ang mga plaka para sa mga bagong biling motorsiklo. Bilang bahagi ng pagsasaayos sa sistema ng distribusyon, inilunsad din ng LTO ang LTO Tracker kung saan masusubaybayan ng mga motorista ang update sa kanilang lisensya at plaka na maaari rin namang ipa-deliver. Nagbabala naman ang Department of Transportation sa mga mamimeke ng plaka dahil hindi makakalusot ang mga ito kapag ginamitan ng scanner. Kanina, 4 na individual ang iniharap na nagbebenta umano ng peking plaka sa halagang 1,200 pesos. And then, yun nga, ang pinaka-importanting security feature na hindi nila magagaya at madadaya yung QR code. Ulitin namin, no? Para sa mga gumagawa ng ganitong kalokohan, no? Hindi namin kayo titigilan, no? Una pa lang to sa mga marami pa naming huhulihin at ipapasara at kakasuhan. Muntik pang mangararo ang SUV sa Polomok, South Cotabato. Ang driver, isang high-value individual ng illegal na droga na nasa kote ng mga otoridad. Habang sa Zamboanga City, pinagsusuntok ang isang menor de edad na lalaki ng dahil sa babae. Detalye ng mabilis na balita mula kay Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Huli sa ikinasang bypass operation ng Polomok Municipal Police Station at Pidea Region 12 sa South Cotabato ang isang mekaniko na high-value individual sa illegal drug trade mag-aalas 6 kahapon. Makikita sa video na in-upload ng isang netizen na humarurot pa ang isang puting SUV sa isang gasolinahan sa tangkang pagtakas na inahabol naman ng mga otoridad. Arestado ang suspect sa Barangay Canary Site, Polomok, South Cotabato na kinilala bilang alias Toto Ayan, 28 anyos, isang mekaniko na taga Dadiangas North, General Santos City. Mahigit 267,000 pesos na street value ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa suspect mula sa 6 na plastic sachet. Nasa kustudiyan na ngayon ng Polomok Police ang high-value individual. Samantala, dahil sa babae, ginulpi ng mga kabataan ng isang estudyante sa covered court ng Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Viral sa social media ang video kung saan makikita ang 3 lalaki na pinagsasapak at pinagtutulungan ang biktima. Sinasabing pawang mga menor de edad ang sangkot. Kinonfirma ni Barangay Captain Alan Dagod ng Kabatangan na nagsimula ang gulo nang hawakan ng biktima ang kamay ng babae na naging mitsa ng rambulan. Matapos ang insidente, nagtamo ng malaking bukol sa muka ang biktima, ngunit nasa stable na kalagayan. Dahil kilala na ang mga kabataang sangkot, inaasahang magkakaroon ng pagharap sa barangay. Kaugnay nito, iniimbestigahan na rin ng Zamboanga Police ang pambubugbog. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Hinihikayat ng Department of Tourism ang mga netizens na bumoto sa 3 nominasyon ng bansa para sa prestihiyosong Wonderlust Reader Travel Awards. Not just 1, but 3 nominations ang nakuha ng Pilipinas mula sa prestihiyosong 24th Wonderlust Reader Travel Awards, ang longest-running travel magazine ng United Kingdom. Ito ang masayang ibinalita ng Department of Tourism kung saan ang Pilipinas ay nominado sa Most Desirable Country Worldwide Award, isa sa mga pangunahing awards. Posible rin na mapili ang Pilipinas sa subcategories tulad ng Culture and Heritage, Nature and Wildlife, Adventure, Gastronomy, and Sustainability. And there's more dahil ang Queen City of the South, Cebu, ay nominado bilang Most Desirable Region Worldwide. At ang tinatawag natin na The Last Frontier, Palawan, ay sa Most Desirable Island Worldwide naman ang nomination. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, isa itong patunay na ang ating bansa ay may pagmamalaki bilang isang premier destination ng mga turista at biyahero. Personal din na nanawagan si Frasco na suporta sa travel awards na ito. Para bumoto, i-check ang wonderlustravelawards.com at sundan ang kanilang Facebook at Instagram. Voting is up until October 7, 2025. Ang 24th Wonderlust Reader Travel Awards ay gaganapin sa November 5 sa National Gallery in London.
At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Michelle Giliang.